Alan? Mac po. Ilan taon na si Mac? 29 po. 29. Asan si Mac ngayon habang kausap ko siya? Nasa Canada po. Canada. Saan sa Canada? Sa Alberta po. Alberta. Di ba? Ikaw ba alam mo yung kantang may Alberta sa lyrics? Ano po? Yung Hindi po. yung four strong winds. May Alberta sa lyrics yun. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Sorry Maganda po. yun. Think I go to Alberta. Weather's good there in the fall. I got some friends. Tulog ka muna. That I could go to working for. Still I wish you change your mind if I ask you one more time. But we've been through this 100 times or more. Hindi mo alam? Hindi po. Hindi mo naramdaman yung na Alberta? Unang-unang sentence? Kinakabahan din kasi idol ko po kayo eh. Idol ko rin ako eh. Dalawa na tayo. Ayan. Ikaw si? Mac. Mac po. You are Mac from Canada. Apo. Okay. Hi Mac. Anong trabaho mo dyan? Ano po? Sanitation po. Naglilinis po ng mga makina. Anong makina ng ano? Ng planta po ng mga pagkain. Talaga? Para po siyang yung gardenia. Yung mga ganun po. Okay. Ay, nako. Ba't ka tumawag? Kasal ka? May asawa ka na ba? Meron na po. Okay. Gusto ko lang po talaga magpasalamat sa ninang ko, sa tita ko po, na naging mother ko po. At saka po pala, salamat din po sa inyo. Kasi po nung pandemic po, kayo po yung naging comfort zone ko din nung pandemic. At sa inyo po ako nakikinig sa energy po nung dati. Talaga? Sabi mo, Yun po. Yun po yung, alam ko po matagal na po kayong nag-DJ, pero yun din po yung unang beses na nakapakinig ako sa radyo nun. Buti hindi ginawa bad trip sa akin, no? Kinakatuwaan niyo ako, no? Dahil pinuri mo ako, yung 4-5 magiging 5-3 na. Okay po. Ay, madaling kausap. Madaling kausap. Dapat pala nilaki-laki ako. Dapat 8-7, no? Hala, ang laki na! Ang laki na! Ang laki na! Hindi, charot lang. Sige. So, Pwede po installment? Wala. Pag installment, tatanggihan ko na lang. Wag na lang, okay na lang. Sa'yo na yan. Baka nga ikaw mabigyan ko ng 8-5 eh. Hindi, biro lang po. Gusto magpasalamat sa sa tita ko, yung naging ninang ko na din po. Kasi siya po yung, ako po yung pinanganak pa lang po ako, broken family po ako. And puno-puno po ako ng hatred nun eh. Puno-puno po ako ng anger, lumaki po ako ng ganun. Okay. Kasi never ko po siya nakasama yung tunay kong mother. Bakit? And din, nung pinanganak po ako, nag-abroad na po siya. Naghanap buhay. And nandun po ako sa father ko. Pero dahil po doon na akala po namin, pupunta na ako ng Canada nung bata ako. Saan nagpunta saan nagpunta yung mother mo na nag-abroad? Muna po siya sa Hong Kong, then nag-cross country po papuntang Canada. Okay. Ilan kayo magkakapatid? Ako po ay solo. Sa kanila both side. Ako po yung pinakano. Pero may kapatid po ako sa ina, may kapatid din po ako sa ama. Nung nagkahiwalay po sila. Naghiwalay sila. Nung umalis na mo para mag-OFW, tatay mo, asan naman? Nasa Pilipinas po. Sa Pilipinas naman po siya. Then sa kanya ka na lumaki or hindi pa rin? Sa kanya po. And yun nga po, ganun nga po. Okay. Tapos, nung papunta na po ako ng Canada,
Ang kailangan na lang po ng mother ko noon, hindi pa po sila hiwalay. Ang kailangan na lang po ng mother ko noon ay pirma na lang para matuloy po kami mag-ama doon. Then Okay. hindi po pinirmahan ng aking ina yung visa. Then dahil po doon, naalaman namin, hindi namin alam kung bakit. Tapos nung laging sinasabing merong pamilya yung mother ko doon, buntis yung mother ko, hindi po ako naniniwala nun. Kasi lagi ako naniniwala na mabubuo yung family ko. Ako po ay Okay. 7 years old. Pagkakatanda ko 7 or 8 years old ako po nun. Tapos hindi na ako makontrol ng kahit na sino. Kasi ano ako, para bang galit na galit ako, Kumbaga, rebelde. hysterical ka. Opo, ganun po. Parang nagmamarakulyo ka. Ganun yun eh. Hindi, kasi para bang pangarap ko nun eh. Kasi every birthday, every Christmas, lagi kong wish mabuo yung family ko. Kasi naiingit ako nun eh. Naiingit ako nun sa iba na may makikita kang buo yung family. Then, hanggang sa one time, kinausap ako nung ninang Eva, ng ninang ko po na lagi akong kinakausap kahit hindi ako nakikinig sa kanya. Hanggang sa one time, kung sabi mo, kung tingin mo, wala kang ina, pwede mo ko ituring na ina. Yun lang yung salita na kailangan ko noon para mapagaan. Ilang yung taon loob ka ko. niya nung narinig mo yan? Ano po yun? 7 years old. Yung mga panahon na naghahanap ka na nanay-nanayan, di ba? So Opo, parang ganun biglang po. umikot yung mundo mo nun, no? Yung parang, ay, Ang sa sarap pong makarinig. wakas, di ba, meron na akong parang, iiyak ka. Kasi pag bata, pag iyakin tayo, hindi ko alam kung instinctive to, pero pag mga bata, pag umiyak tayo, mamatay ng mama. Ganun po. Okay. And dahil po naging, ko po siya, naging comfort and safe place. Kahit nung, ang father ko naging, na rin eh, naging mainitin din, parang nade-depress, naging, kasi sa lahat, sa kanilang magkakapatid, po yun eh, kapatid po yun ng father ko. Sa lahat ng kanilang magkakapatid, parang siya lang yung nasira yung family. Nakaramdam din siya ng hanggang sa minsan, mga times na hindi na rin po siya maintindihan. Hanggang sa naging comfort zone ko yung tita ko po, yung naging ninang ko. Then, tapos yung every year, kahit hindi niya po obligasyon, nung panahon na nahihirapan yung father ko, yung mga tita ko nagtutulong-tulong para po sa amin. Mabuhay So yung kami. yung mother mo ang una nagloko pala. Opo, siya po yung unang nagloko. Okay. Tapos yung nangyari sa father ko, nagkaroon din ng mga babae. Kaya may mga test, di ko na rin po alam kung ilan po yung kapatid ko talaga sa ama. Okay. At puro panganay po yun. Well, hindi ko siya sabing tama, pero maintindihan mo yung tatay mo. Opo, totoo po. Siyempre, nagtatry siya mag-umpisa ulit sa buhay dahil naiwanan siya, di ba? And nung nasabi ko ng ninang ko na hiwalay na sila, sinabi niya, paano kung hiwalay? Tinanong niya ako, 8 years old ako nun. Kinausap niya ako ng masinsinan. Tanda ko po yun eh. Nandun ako sa gilid, nasa sa kwarto ng Eva. Kinausap niya ako, paano kung may other family o may kapatid kasi yung ina? Sabi ni ng tita ko po. Okay. Sagot ko, hindi ako maniniwala. Kasi alam ko, pangarap ko magkaroon ng buong pamilya. Yun ang sagot ko sa ko. Paano kung marami na nagsasabi sa'yo? Sabi sa akin ng Eva. Sabi ko, hindi pa rin ako naniniwala. Hindi pa din. Biglang sinabi niya, paano na kung ako na yung magsabi sa'yo, Mac? Sabi niya ganun. Paano ako na magsabi sa'yo na kung hindi na hiwalay na yung pamilya mo, yung magulang mo, may other family na yung mami mo? Alam mo, nasagot ko pa, sana hindi niyo na lang sinabi. Sana umaasa na lang ako. Tandang-tanda ako yung sinabi ko. Sabi ko, sana hindi na lang. Sana hindi na lang totoo. Yun po yung nasabi ko nun. Sabi ko, sana nangangarap na lang ako. Parang ganun. Kasi yun yung pangarap ko nun. Hindi ako... Looking back now, mas gusto mo bang nagsinungaling sila o tama ang sinabi sa'yo? Tama pa na sinabi sa akin. Kasi deserve mo yun eh. Diba? Well, nagigets ko yung reaction mo kasi pag ganun kamurang edad, medyo kulang tayo ng pangunawa, di ba?
Totoo po. Pag ganung edad, parang ang kailangan pinapaliwanag sa atin lahat ng bagay. And noong time na yan, siguro, hindi ganun kalalim yung pangunawa mo. Pero looking back now, alam mo na tamang nalaman mo yun nung nalaman mo siya. Tama, no? Mhm. At mas maganda rin po na sa kanya ko po marinig kaysa sa ibang tao. Okay. Then, nung panahon po yun, ay pinipilit pa rin ako kunin ng nanay ko dun, na makuha ko. Ako lang, hindi kasama yung tatay ko. And ayoko nun, kasi syempre nasa isip ko nun, hindi dahil para maiiwan ko yung tatay ko, kundi may hiwalay ako sa ninang ko. And nung grade 5, naalala ko po, nung grade 5 po ako nun, ako ay 11 years old nun. Biglang pag-uusapin sa munisipyo dahil nasa edad na ako na pwede ata mag-decision na parang something na ganun. Ika-council yung parents ko kung kanino ko gusto sumama. Ako naman, nung panahon na yun, nag-grade 5 ako, umaasa ako na baka magkasundo sila. Kasi wala naman kinakasama yung nanay ko eh. Kumbaga, nagkaroon lang siya ng anak. Iniwan din siya na nagpalit niya sa inyo. Nung napunta kami ng munisipyo, sisihan sila ng sisihan. Kumbaga, nagbabatuhan sila ng mga maling ginawa nila sa isa't isa. And sabi ko, parang kasalanan mo kaya tayo nagkahiwalay. Parang mga ganun ang sinasabi nila nun. Hanggang sinasabi ko po na na kung ako na lang po nga ako ng kasalanan. Sabi ko nung dati, tanda ko, kung ako po yung may kasalanan, sisihin niyo na lang po ako, magkakabatid na po ba kayo? Mabubuo na po ba yung family natin? Yun po yung nasabi ko nun. Lagi niyo po sinisisi ang isa't isa. Ako na lang po may kasalanan. Sisihin niyo na lang po sa akin. Doon lang po silang tumahimik nun. Okay. Kasi mula nang pinanganak ako, never ko nakita na yung kumain kami ng sabay-sabay. Wala akong alaala na ganun. Okay. And then, walang nangyari hanggang sa ang ending. Sa tatay ko o umano. Then, lagi akong pinapayuhan ni Ninang na patawarin mo yung magulang mo, ng taganan. Patawarin mo sila sa paraang kahit hindi sila humihingi ng tawad. Patawarin mo sila sa paraang kahit hindi nila nakikita yung kasalanan nila sa iyo. Kahit hindi nila nakikita na may mali silang ginawa. Huwag mong asahang magsisisi sila sa ginawa nila sa iyo dahil hindi naman nakikitang may mali sila. Patawarin mo sa parang kahit hindi nila ihihingi ng tawad. Patawarin mo na sila doon. Yun ang laging sinasabi ni Ninang Eva. Hanggang sa natutunan ko nga kasi ang laging dahilan nung tinatanong ko bakit, dahil ito yung utos. Laging sasabihin, ito yung utos ng Lord. Irespeto mo pa rin yung magulang mo. Okay. Hindi naman sinabi na irespeto mo sila dahil mabait sila eh. Then, yun, hanggang sa nagkahiwalay nga, nakapunta na ako ng Canada. Then siya naman, nakapunta siya ng New Zealand. Eh, nung pala po, siya rin po nagpaaral sa akin. Nung panahon na hindi ako pag-aaralin ng aking ina. Akala ko nun hindi ako makakapag-college. Inako niya, sabi niya ako na magpapaaral sa iyo. At yun, hindi siya humingi ng kapalit, hindi niya sinumbat. Lahat ng mga magagandang ginawa niya sa akin. Ng tita ko. Hindi niya kahit kailan na ito, nagawa ko ito na niya. Wala siyang hinihinging kahit ano. Ang tanging niya lang ay kumilala ako sa magulang ko, kilalanin ko pa rin sila. Kahit despite ng mga nagawa nila sa akin. Yun lang yung tanging hiling niya. At manalig. Ganun lang, manalig ka sa Lord. Yun lang lagi yung paulit-ulit yung sinasabi. Pagpatawad, manalig sa Lord. Then, nitong May, biglang na-stroke yung tita ko. Yung ninang ko, na-stroke yung ninang ko. And pumanaw siya. Para bang ang bilis, biglaan. Asan siya nung pumanaw siya?
Nasa New Zealand po, mag-isa siya. Oh my God. May ano po, nag-chat na ka-churchmate niya. Kumbaga doon siya nagsettle na. Ano po, hindi po, nagbabakasyon po siya. Ang plano po nila daw magkakapatid, kasi mga karamihan po mga magkakapatid nasa iba't ibang bansa, nasa abroad po. And para bang magkakaroon, yung meron pong bahay yung lolo namin doon, magpapaano ng pool, doon na lang sila magbabakasyon lagi. Doon yung plano mag-settle. Parang ilang taon na lang, magse-settle siya sa Pilipinas. Parang ganun. Sa puntong ito, asan yung father mo? Ano pa? Sa puntong yan, asan yung father mo? Nasa Pilipinas po. Ako po yung nagsusuporta sa father ko at saka po sa kapatid ko sa father ko po. Yung mother mo, may connection ka pa rin? Opo, yun po. Yun po kasi lagi sinasabi ng tito ko eh. Wag masisiraan yung ano mo, kahit anong mangyari, kausapin mo pa rin kahit madalang man, basta kausapin mo pa rin yung mother mo. Okay. Respeto mo pa rin. Lagi yun pa ulit-ulit niya sinasabi. Kahit anong nagawa niya sa'yo, patawarin mo kahit hindi nila hinihingi. Kahit hindi hinihingi na patawarin sila. Yun lang. Kumbaga, matuto ka pa rin rumespeto sa magulang. Tapos yun, yung pumano sa ninang. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko nun kasi hanggang ngayon, parang hindi na natin makaka-move on. Pero masasanay ka na lang. You're just gonna get used to it, yung pain. Kasi hindi ka pa handa. Para bang wala man lang ako nabigay, wala man lang ako naibalik. Pero kahit hindi niya hinihingi. Ang laking pasalamat ko, hindi niya hinihingin. Kahit sasabihin niya, hindi mo kailangan gawing utang na loob kahit ako nagpaharap sa'yo. Hindi niya kailangan ng ganun. Simpleng kumusta lang, masaya na siya. Yun lang. Sorry po. It's okay. I know that you called me because you just want this to become a tribute. Tama ba? Tama ba ako? Tama po. You want this to become a tribute to your, di ba, sa tumayong tumayong nanay mo, yung tita mo. So it's okay. I don't need to recount anything. I'm listening to your story. Alam ko naman na hindi lang ako yung ganito ang trato niya. Ganun siya sa lahat ng mga pamangkin niya. Hindi lang ako ang pinag-aral niya. Kahit alam ko na minsan mahirapan siya. Wala siyang ibang hiniling kundi tumulong. Ang nakakagulat pa po sa kanya doon sa New Zealand. Alam na niya na kung pagpapano man siya o ano, kasi matanda na ho. Ang tanging inano niya pa po ay yung kanyang katawan. Kung ano yung pwedeng i-donate sa katawan niya para meron pang ibang buhay na maligtas. Yun po yung ginawa niya sa katawan niya. Parang 4 na ata ng body parts ng katawan niya katulad parang na may do-donate sa ibang tao. Ako gusto ko yan. Balang araw. Sabi ko grabe, kahit alam mo kahit sa huling hininga niya, nasa isip niya pa rin yung pagtulong. At ang nakakabilib po sa kanya, kung tumutulong man siya, hindi niya pinagsasabi. Hindi niya pinagyayabang, hindi niya ginagawa niya lang to. Alam mo, may mga taong ganyan. Di ba? Yung idea na people do not need to know, but I know. Alam ko, parang ako lang, achievement ko lang, parang gano'n. Ganun niya po. That's nice. At ang laging hinihiling niya, ayaw niya na tatanawin na utang na loob sa kanya. Hindi niya kailangan ibalik. Basta maging maayos ka lang, ganun. Para bang tumutulong siya para hindi angat yung sarili niya. Yes. Tumutulong siya para iangat niya yung ibang tao. Can I react? Ano pa? Can I react? Sige po. I think we can both agree that despite of all of your misfortunes, sinuwerte ka pa rin.
Sobra po. Alam mo, hirap sabihin nan. Yung yung part na kasi I was imagining your life, no, nung umalis yung mom mo, pag bata ka, kasi pag umiiyak ka, gusto mo nanay katabi. Yung father mo naman, siguro naliligo yun sa despair kasi syempre naiwanan siya ng asawa di ba? Ngayong matanda ka na, alam mo masakit yun na pagdaanan ng tatay mo. Tama na? Opo, Pero nung sobra po. bata ka, hindi mo naiintindihan yun kasi may sarili kang iniintindi nun kasi bata ka maliit at hinahanap mo yung picture ng magulang. Matter of fact, di ba gusto mo sila magbalikan, no? Gusto mo na akuin yung kasalanan magbalikan sila, no? Totoo po. Pero, Totoo po. alam mo, Mac, no? Konti lang ang taong, hindi ko lang pa tamang sabihin to, no? Minalas. Di ba? Pero mas malaking swerte yung pumalit. I know that you did not get exactly what you wanted in life. Like a picture of a complete family. Tama? Opo. But 'di ba sa mamunting paraan ng buhay, life gave you your ninang. 'Di ba? Who saw that the needs of that little boy, 'di ba? And raised you to become the man that you are today. So, Opo. I mean, it's weird, but congratulations. Totoo po. Di ba, congratulations? Opo. Naalala ko pa yung sinabi niya. Alam mo, may mga tao na sinabi sa na hihilingin yung buhay na meron ka. Totoo. Totoo yun. May mga taong hihilingin yung buhay na meron ka. That's true. That's very true. As weird as it may sound, I'd like to congratulate Totoo you. po. And Kasi naalala ko. listen, alam mo, Mac, listening to you, I think, di ba, you turned out to become a good person. Thank you po. Yeah. Di ba, you did not take your tita's yung pagkalinga niya sa'yo, di ba, for granted. You are very much aware of what he did for you. And you wanna honor him. Itong pagtawag mo sa akin para ikwento yung buhay ng tita mo, wala naman mababaguhin sa mundo Tama? Totoo But in po. your little ways, this becomes a tribute, di ba, to her. No? Sobra po. Sa ating maliit na footprint sa Himpapawid, Mac, no? Na nagawa nating ma-immortalize. Tama ba? Opo. Nagawa natin ma-immortalize yung life ng tita mo by telling us the story. Your tita must have, sorry for the term, but must have died in so much peace because she knows that in her lifetime, she got to touch a lot of lives. And you are a living testimony. Opo. Nakakamiss lang. Well, saan ba tayo pupunta lahat? Totoo nga po. Alam mo, Mac, kaya nakayuko ko bang pinapakinggan kita kasi pinagko-connect ko yung edad mo sa kwento mo You don't sound that you are just 29 years old. There's so much depth in your soul. You're so profound in telling the story of your tita. Thank you po. She must have impacted you very positively. Sobra. And I'm sure you'll do good in this lifetime. Are you married? Yes po. Ako po yung nagpapasalamat kasi po sa kanya. Kasi dahil sa kanya nakakilala din po sa Lord. Kasi nung una, akala ko parang parang siguro hindi po dahil sa kanya. Baka hanggang ngayon galit pa rin ako sa magulang ko. Well, we all go through that phase na. Lahat tayo may dadaan ng phase na we barely understand things. Pero lumilipas naman yun. At lagi niyong sinasabi na tao lang, kahit ako, makakasakit ako sa iyo. Pwede kitang ma-disappoint. Yun na sinasabi ng tita ko At dahil nga hindi nila nakikita ang mali ang ginawa nila, for sure, baka bukas, susunod na araw, masasaktan ka ulit nila. Kailangan mo patawarin yun para maghilom, para hindi lalo lumaki yung galit mo. Yun ang lagi niya sinasabi.
Mhm. Kaya sobrang salamat. Ginamit siya, sobrang salamat dahil nakakilala ko ng kagaya niya. Yun lang naman po, yun lang po sasabihin ko. Oh well, I'm sure she's so proud of you, and your wife must have been so lucky that she met a guy na dumaan sa pagsubok and learned from it. Thank you po. You don't have any problem, Mhm. di ba? Wala kang problema, Opo. tama? Opo. But you have a good story to tell. Ang sarap ng kwento mo. Sarap marinig, no? Alam mo, ang wish ko sa mga batang lost ngayon, I hope they get to meet, di ba, their own version of your ninang. Totoo po. Hindi lahat sa swerte yan, eh, no? Hindi lahat. Opo. Totoo po. Well, make him proud. Yeah. All right? Opo. Thank you very much for calling. Thank you po. Mm-mm. Thank you, Papa Jackson. Thank you. Bye-bye po. Bye po.